Wala nang makakapigil. O ito, pakinggan naman natin yung sasabihin naman ni Jimmy Bondoc. Dito sa mga dilawan to, yung mga reporter na yan. O, tingnan natin ano sasabihin ni Jimmy Bondoc. Dito tayo sa mga magagandang balita tungkol kay VP. Sara, naabisuhan din yung inyong grupo. What was your initial reaction when you heard about the declaration? Wala pong abiso. This is in true Duterte fashion. Dito sa it was not a surprise, only the timing, no? Yung timing lang yung surprise. Pero hindi naman po nagulat yung mga supporters. But of course, the reaction is that of course, we're very pleased. Pero also, I think ang naiiba ngayon is merong inspiration. I think very inspired yung mga supporters po ni Madam Vice President. Pero syempre, nandyan yung question about timing, attorney. Kasi alam natin na may mga nakaamba na impeachment case laban kay Vice President and merong ibang mga nagsasabi na baka mamaya strategic move ito to lessen the impact of the impeachment cases. Kahit ano naman pong teorya pwede nilang gawin, para sa akin, this is only a testament to the fact that si VP Sara is not her father. We have heard that phrase many times po, she's not her father. If you'll notice, dati late po si Pangulong Duterte, ito naman maaga, There are many differences sa kanila. I doubt that it is mainly about just the impeachments. Pero hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng marami. That's probably a little part of it. Pero I really think it is a calling. She started with a biblical passage and I think she meant it. I also think that it was a burden for her. It was a burden for her to accept the responsibility. Hindi po ako naka-detect ng pambobola doon o parang showbiz niya tayo. I think it was a burden that she was finally willing to accept. Pero yung sinasabi po ninyo kanina na a little part, yung impeachment, probably doon sa naging anunsyo ni VP Sara, ano po ba yung nakikita ninyong posibleng maging implikasyon nitong deklarasyon na to doon sa mga impeachment cases na by the way, pang-apat na yung naihain kanina? Yung kay Nathaniel, Yes. Hindi ako pwede magsalita para sa kanya or for her team. I am speaking also from what you see, what you also see. I think it's only logical that an announcement now would perhaps lessen the resolve of certain congressmen, to lightly adhere to some impeachment complaints, pero hindi ko alam. Ako po ay humuhula lang din katulad ninyo. Pero again, we have to take what she said at face value, na talagang it's more of an answer to a calling. Even the timing, I think, is not suspect kasi sabi nila ibang-iba naman to dun sa parang yung binay na sinasabi nila, the binay phenomenon. Baka mabinay ka. Oo, yung mga ganon. Ibang-iba naman kasi Ayun, katulad nun, maagang nag-declare si Binay or si Binay nakita nila na pinakamalakas na kandidato. Kaya ang ginawa nila, umpisa pa lang, sinira na. Ito si Inday. Walang interes. Butsay na sinira ng sinira, pag upo pa lang nila, sinira na nila. Tinatry nilang ibinay si Inday, ang problema, bulletproof . Sabi nga ni Corina Sanchez, ang tatag ng kanyang pagkakatindig. Kahit anong bato mo, hindi nabubuwal. Ang dami ng bagyong dinaanan. Nandyan yung pinadala yung tatay niya sa Hague. Ang daming kinaso, ang daming ganito, kinulong pa yung chief of staff niya. Hindi nabuwag. So, ibig sabihin, she's really made for this. She's really destined for this. And sabi nga, it's just a matter of time. Magiging presidente yan. So, anong problema dun? Yari kayo. Ito po, matagal na naman po siyang inaambahan ng kalaban at there's nothing new, So,
I don't think the timing is suspect. Sino yung ginamit nila kay Binay nun? Si Trillanes. Si Trillanes ang nanira kay Binay. They tried using Trillanes again para sirain ang buong Duterte. Sumuko na si Trillanes. Sumuko na si Trillanes. Ang inaaway ngayon si Bamakino na, putang ina niyan. I think it's because she and her team have finally realized na medyo matagal po talaga pumick up ang voting population, no? Matagal makarating sa kanila ang mga balita, matagal gumawa ng mga desisyon. So medyo inagahan nila para malaman na finally at mag-galvanize po yung mga votes na talaga namang para sa kanya. And lastly, I think it's also, I really think she wants to give us hope, no? Nagbibigay siya ng Yun ang pinakamaganda doon. Inday Sara really wants to give us hope. Kasi with all that's happening now, the only way para maayos lahat ng mga kabulukan na ito is to put someone there na talagang mahal ang bayang Pilipinas. Na talagang magiging magulang ng bayang Pilipinas. And nakikita naman ng tao yun na walang iba kundi Duterte yan. Duterte lang yan. So parang yung tao ngayon, ay salamat, now we have to wait until 2028. Kasi uncertain ang tao eh. Ano kayo mangyayari sa 2028? Ano ba yan si Bongbong? Hindi na matatapos-tapos. Alam mo, nananalangin na nga ang mga Pilipino na mamatay na si Bongbong eh. Ganun na kalala yung sitwasyon natin. Sa gusto nila na matapos ang problema, pinapanalangin na nila mamatay na si BBM. O ngayon, sabi ni Inday Sara, I will step up. And I will tell you, wag kayo mag-alala. 2.5 years na lang yan. Itong madilim na kabanata na ito matatapos. Tutulungan ko kayo. Nandito ako. I-offer ko na yung sarili ko. Kung ayaw nyo, wag nyo. Di ba? Kung ayaw nyo, wag nyo. Kasi si Inday Sara, sabi ko nga sa inyo, nothing to lose yan. Nothing to lose. Lahat na ng kahayupan, ginawa na sa kanya. So ano pa yung kaya mong gawin sa kanya? Ipapatay na lang siya. Yun na lang talaga yung pinaka-ano. And bago siya mamatay, at least nakapag-deklara siya. At least alam ng tao na kapag namatay siya, ang reason na, ng purpose nun is because they don't want her to be president this 2028. So talagang lahat yan. Grabe ang death threat kay Inday Sara. Grabe ang mga assassination attempts yan. O kaya sa kanya, as early as now, I will declare, something happens to me, basta nagdeklara ako, wala na akong pagkukulang. Wala na akong regrets. O nasa sa inyo na yan. Protect me because I will protect you this coming 2028. Yun. I will protect you 2028 onwards. Protect me until 2028. Ang daming attempt sa buhay ni Inday Sara, sa liberty niya, sa pagkatao niya, napakaraming mga assassination attempts. Hindi lang yung physical na asasinasyon. Asasinasyon sa karakter, asasinasyon sa kredibilidad. So, Inday Sara wants the people to also protect her because she will protect the people come 2028 pag nanalo na siya sa election. Ganda nun. Reason for us to hope in this what I perceive, what we perceive as medyo dire times. Okay. Attorney, Diba? Ang ganda. Napakaganda. Tingnan ninyo Akala ninyo kaya nyo kami o ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami magtitigil.
walang